remain standing. Our, our scripture today, the New International Version, Romans chapter 12, verses 4 to 8, and 1 Peter chapter 4, verses 10 to 11. We will read responsively and all together at the last verse. Romans 12, verse 4. For just as each of us has one body with many members, and these members do not have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Verse 8, if it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Use whatever you to serve others, as faithful stewards of God's grace in its various forms. Verse 11 altogether. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. This is the word of God. You may now be seated. So bago tayo magsimula sa ating mensahe, sa hapon tayo po ay muli manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba din na dakila, Panginoon God. Kagaya nga po ng aming mga inawit, Lord, amin pong iniaalay sa iyo ang aming mga buhay, buong buhay namin ay binibigay sa iyo, God. At patuloy na gamitin mo po ito, Lord, para sa iyong kaluwalhatian lamang, O God. Kayo po ang mapapurihan, maitaas sa lahat po ng bagay na inyong binibigay po sa amin, O God. Nawa ang mga time na mayroon kami, ang mga talento, Panginoon, ang treasures na mayroon kami, Lord, may alay namin ito, Panginoon, sa iyo, God. At kayo, ang madadakila, maitataas at maihahayag namin sa buong mundo na kayo nga po ang Diyos na aming pinaglilingkuran, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at sa mensahe po namin sa hapon ito, God, nawa, Panginoon, ang mga salita po lamang na nagmumula sa inyo, ang mumutawi sa aking mga labi, O God. At kayo po ang mapupurihan at maluluwalhati, Panginoon, O God, at may apply po namin ito, Panginoon, para mas lalo kaming lumago sa aming pananampalataya, O God. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, at para po sa ating mga bisita, kung first time yung naka-attend ngayon, tayo po ay nasa buwan ng Agosto at ang ating pong pinag-aaralan ay patungkol sa stewardship. At last week ay nasimulan natin ang stewardship of time. At ngayon naman tayo ay dadako sa stewardship of talents and gifts. At naniniwala ako na bawat sa atin ay mayroong gift or may talent ay pinagkaloob ang ating Panginoon. Walang magsasabi na wala akong gift. Okay? So sa hapon na ito, titingnan po natin paano ba natin maging mainam or faithful steward tayo ng gift na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay, maging mainam ng katiwala at hindi maging katiwaldas. Okay, yung last week natin na maging katiwala, hindi maging katiwaldas. Ang stewardship po, a little background lang doon at review sa ating lesson last week. Stewardship is God-given responsibility with accountability. Ayan, so ito ay responsibility na binigay sa atin at mayroong pag-accounting. So mayroong accountability. At hindi pwedeng pinaiwan sa'yo yung isang bahay, pinamahalaan mo yun, maging caretaker ka, wala ka nang gagawin doon. Kasi pagdating ng tao na maaaring nagpaiwan sa'yo or nagpa-check, nagpatingin sa'yo, ay meron kang accounting na gagawin. So magiging mainam na responsibility sa'yo na pamahalaan talaga kung ano man yung ibinigay niya sa'yo. At of course, ganun din sa mga ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So there are 4 factors ng stewardship. Una, God owns everything, you own nothing. Nalaman din natin ito last week na lahat ng mayroon sa atin ngayon ay mula sa ating Panginoon. At wala tayong
pagmamayari. Kahit yung sa mga pamilya o sa mga mag-asawa na may anak, yung kanilang mga anak ay bigay din ng Panginoon sa kanila. At hindi rin nila yun pag-aari. So ang lahat ng nakikita natin, lahat ng nilikha ay mula sa ating Panginoon. At ito ay para na dapat nating gamitin at mapamahalaan ng maayos. Kaya nga binigay kay Adan at Eva ang pamamahala sa lahat ng nilikha ng ating Panginoon. Pangalawa, God entrusts you with everything you have. Ito yung word dito, keyword yung entrust. So pag sinabing entrust, is pinagkatiwalaan. So lahat ng mayroon tayo ay ibinigay at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So yun nga yung time, talent, treasures, possessions, lahat ng mayroon kayo, lahat ng mayroon tayo. Sabi nga sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. So lahat talaga ng mga meron tayo ay mula yan sa ating Panginoon. Pangatlo, you can either increase or diminish what God has given. He wants you to increase it. So yun sa mga bagay na meron sa atin, o yung mga, especially sa mga talents or kung ano man na gift na binigay sa atin, it's either we can increase or improve or diminish it. Nung bata ako, alam ko na mahilig akong mag-drawing. So, siyempre nilalaban ako sa school ng mga poster making contest. No? So, alam kong talent ko ay drawing. At drawing hindi, hindi drawing sa mga gimmick or lakad. Yung drawing. And so freehand, no? Hindi pa naman uso noon yung mga computer or ganyan. So, drawing ka. At kaya nga nag-aral ako nung high school, drafting yung kinuha ko para mas ma-enhance ko yung aking pagdo-drawing. At college, ganun din, architecture yung kinuha ko. Kaya lang, dahil nga sa technology, nagkaroon ng computer, yung skills ko sa freehand drawing, parang hindi na ako marunong mag-drawing. So, dahil hindi ko na siya laging nagagamit, parang nag-diminish. Parang hindi na ako makapag-drawing nang wala talagang kokopyahan na ito, yung gano'n. So, mahirap na talaga. So, kapag yung talent natin, hindi natin nagagamit as either yung mga singing, dancing, or sa playing musical instruments, kapag hindi natin ginagamit, it's either na nawawala ito or parang pumupurol, di ba? Yung sa kutsilyo, kung hindi natin hinahasa, hindi natin ginagamit, pumupurol yan. So, it's up to you kung paano nyo yun gagamitin or i-improve. So, at ang gusto ng ating Panginoon ay mag-increase sana, mag-improve at mas magamit pa natin. And lastly, God can call you into account at any time, and it may be today. So, talaga naman na life is short. Maaaring ngayon na yung accounting na bibigay sa'yo ng ating Panginoon. So, masasabi ba sa'yo ng Lord, well done, my good and faithful servant, kapag tinawag ka na niya. Diba? Yun nga, kaya talagang masasabi natin sa stewardship of time, time is gold. Yung motto natin, time is gold. No? So talagang maiksi yung oras, kaya dapat gamitin natin ng tama, wasto, sa kung anumang bagay na binigay sa atin ng Panginoon para gawin niya yon. Gawin natin. Okay? So, dahil nga ang ating focus ngayon ay talents and gifts, titingnan natin ano ba yung ibig sabihin ng talents at gifts. Bago natin tingnan, paano ba natin madidiscover or paano natin mapamamahalaan or magiging good steward tayo ng talents and gifts na mayroon tayo. So una, yung talents daw are innate abilities often manifesting from a young age. You may find that you naturally excel in these areas without much training. Talents could range from musical ability to athletic prowess to mathematical reasoning. So, yun pala yung mga talents. So, di ba, meron talagang tao na magaling sa math, no? Kahit hindi siya mag-review ng parang exam, dahil alam niya na yung paano yung mag-math, mape-perfect niya pa din yung yung exam. At ganoon din sa music. Meron talagang tao na magagaling sa music. Ako talagang hindi magaling. Inaamin ko. Sabi ko nga kay Seno, kahit 10 taon ako i-train ni Pastor Alan, Sister Maluk Labisilla, baka masira yung karir nila. Hindi ako makakanta ng tama. Pero sila na may gift or may talent talaga sa pagkanta, kahit isang beses lang nilang pakinggan, kayang-kaya. Totoo ba? Yan tama ba? So, di ba parang, dahil alam ko na hindi, magiging mahihirapan sila sa kanila. So, kasi ito talagang talents, alam natin kung ito tayo magaling eh. Yun yung nakikita natin. At bata pa lang, nare-recognize mo na
'Di ba? At ngayong week na 'to, 'di ba? Itong weeks na 'to, so Olympics. So nakita natin yung mga sports, ang mga atleta natin ay namamayagpag doon sa Paris Olympics, 'di ba? Hindi lang naman sa atleta ng Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. At nakita natin yung galing ng mga athletes. Siyempre, yung mga mahilig sa sports, makikita natin na talagang nag-excel sila doon sa sports na kung saan sila lumalaban. At dahil nga sa husay at galing ng ating mga atleta, ay nagkaroon tayo ng dalawang gold na medal ngayong Olympics. And ang una nating gold medal dun sa Tokyo, sa weight lifting. At kung nakikita nyo rin yung mga documentaries about sa ating gold medalist na si Carlos Yulo, hindi naman siya nagsimula ng 20 years old para lumaban sa Olympics at ma-hone niya yung kanyang skills or yung talent niya. As early as 7 years old, nagte-training na siya dahil sa kanyang kalikutan. Ayan, at nakita siya ng kanyang lolo. Dinala siya doon sa Rizal Memorial Stadium yata yun. At lumaban na siya sa palarong pambansa hanggang sa ito na nga, Olympics. Diba? So, ibig sabihin, nagsisimula sa bata pa lang yung pag-develop ng mga skills or yung mga talents na mayroon tayo. So, hindi lang naman yan. Siyempre, meron din mga acting or kung ano man, iba't ibang klase na talents. So, ang gifts naman, pag sinabi natin gifts, actually, ang pinag-usapan natin ito ay spiritual gifts. Okay? So, ang Greek word na ay charismata. It is given to those who have received the gift of the Holy Spirit, that is to believers in Jesus Christ. So, yung titingnan natin, ano ba yung difference ng talents at saka spiritual gifts? Una, spiritual gifts are received while talents are inherited. So, yung spiritual gifts, ito'y binibigay talaga ng Holy Spirit o ng God. While yung talents naman, ito ay namamana. Di ba parang sa family nyo, kayo ay family of musicians or singers. So, talagang namamana yan. Naniniwala ako na namamana dahil sa family din namin, nakita ko din sa mga pamangkin ko, sa mga mahihilig din silang mag-drawing. Ayan, at makikita ko na napapasa doon. At totoo, dahil yung gift naman sa singing, wala talaga sa family namin. Parang pag nagkakantahan kami, pare-parehas kami na sintonado. so pitch lang. Parang walang magi-stand out. Ganyan. Pero nakita ko nga, talagang namamana. At maikwento ko lang pala yung kapatid ko na na sunod sa akin, si Alrega, namatay na siya. No? Elementary lang din siya, nilalaban din siya sa drawing contest. At yung may isang contest na hindi siya yung pinili ng school na mag-represent kasi akala nila yung isa lang ang representative. Pero yung time ng contest na, dalawa pala yung kailangan. Yung kapatid ko rin, siya tamad bumangon ng umaga. So, yung day ng contest, pinuntahan ng teacher sa school. Sa bahay namin, yung kapatid ko, tulog pa siya, sinabi lang sa tatay ko na kailangan daw 2 representative. Ayan, ng representatives ang bawat school. Sa central school pa yun, so medyo malayo. So, yung kapatid ko naman, sige, punta siya. Lalaban. So, hindi niya alam siyempre kung ano yung drawing or diba, normally kasi pag may mga poster making contest yan, nag-practice ka, alam mo na yung tema, ganyan, at yan. So, pagdating niya doon, sa contest, pag uwi niya ng bahay, siya yung first place at yung talagang hindi nanalo. So, ibig sabihin, meron talaga siyang talent na ganon. So, at ito ay namamana na ipapasa dahil yung iba ko ding kapatid ay mahilig sa drawing. Next is, spiritual gifts are acquired by only the saved while talents are acquired by both the saved and the unsaved. So, yun pala yung difference nila. Yung spiritual gifts ay para lamang sa mga saved. Yung mga nagkaroon ng personal na relationship sa ating Panginoon, by that, magkakaroon tayo ng mga spiritual gifts na titingnan natin mamaya. At yung talents naman, of course, yung mga saved and unsaved, parehas naman na mayroon. Diba? Then, spiritual gifts are matured and surprising, while talents are developed and expected. And yung spiritual gifts natin na de-develop, na acquire, kumbaga mas lumalalim pa, nagpapamature dun sa atin. While yung talents naman na de-develop mo, kumbaga pwede mo siyang i-practice para ma-perfect mo or talagang maging skillful ka dun sa bagay na yun. Pero both spiritual gifts and talents come from God. Of course, sa Lord naman nanggagaling parehas yung gifts at saka talents natin. So, katotohanan, una,
every Christian is gifted by God to accomplish certain things in His church. So lahat ng Kristiyano ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng mga kaloob para ma-accomplish yung mga bagay, yung para ma-glorify ang Panginoon at ma-edify yung church. Diba? Kung walang mga gifted na tao sa ating church or mga walang may talent, siguro hindi tayo magfa-function o mag-ooperate ng parang church. Parang siguro labo-labo tayo. Ano? At kung pare-parehas naman yung gifts or talents na mayroon tayo, parang mahirap din naman. Parang lahat na lang worship leader. Or lahat, parang, di ba, wala nang nasa congregation. Mahirap din naman yung ganon. Sabi nga sa 1 Corinthians 12, 4, 6, and 11, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. So verse 11, all these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. So, hindi mo pwedeng Lord, ito yung gusto kong gift. Depende sa grace ng Panginoon kung ano yung ibibigay niya sa iyo na spiritual gift. Siya yung nagde-determine kung ano yung gift na ibibigay niya sa iyo. At ang Spirit ang nagdi-distribute nito sa bawat isa sa atin. Once na nagkaroon tayo na ng relationship sa ating Panginoon. And we understand the way God wants us to minister. Parang tayo mismo, alam natin kung paano tayo makapag-minister sa ating iglesia at kung paano natin magamit. Pero sabi dito, the passages, itong mga verses na ito, natitingnan natin ang mga passages sa Romans chapter 12, verses 3 to 8, yung 1 Peter 4, 10 to 11, gaya din sa Ephesians 4, 7 to 16, and 1 Corinthians chapter 12 to 14, itong 1 Corinthians chapter 12, about giftings talaga ito. In the New Testament, discuss spiritual gifts, but they do not provide a specific formula or test to discern one's gift. However, these passages emphasize the expectation that believers should understand how God wants them to use their gifts to serve in the church. Kumbaga, itong mga passages na ito, nag-emphasize naman kung paano natin magagamit yung mga gifts na mayroon dun sa mga listahan dito sa mga gifts na ito. Madali naman natin itong mauunawaan or maiintindihan. Okay? So, puntahan natin yung ating verse na binasa sa Romans chapter 12, verses 4 to 8. Sabi dito ay, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So ano nung mga principles na makikita natin dun sa mga verses na binasa natin? Una, realize that you are a member of a greater body of Christ. We must realize that we are member of a greater body of Christ. Sa verse 4 to 5, sabi ito ay, for just as each of us has one body with many members, and these members do not have all the same function, so in Christ, though many, form one body. So, di ba nakita natin ito dahil kahit maraming mga members, pero meron isa lang yung body, which is the body of Christ. At ganoon din sa ating katawan. Dahil na maraming parts, pero isa lang naman yung katawan. Di ba? Sa 1 Corinthians 12, 14 to 20, sabi dito, even so, the body is not made up of one part, but many. Verse 15, now, if the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not for that reason stop being part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? If the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were all one part, where would the body be? As it is,
there are many parts, but one body. So nakita natin dito na marami, iba-iba yung individual members tayo dito, pero we belong to one body of Christ and we belong to Acts Church. Pare-parehas tayo. So, ganun din, maraming parts ng ating mga katawan. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ating katawan ay puro kamay, puro mata. Hindi naman ganun. So, talagang merong mata, may tenga, merong kung ano man. At yun ay nagpo-form into one body. Number 2, we must realize that you are members of one another. We must realize that we are members of one another. Sa verse 5 naman, so in Christ, though we many, form one body, ito yung kaninang tinignan natin, and each member belongs to all the others. So lahat pala ng members ay belong sa bawat isa. Yung individual members ay we belong to each other. Parang yung typewriter, di ba? Yung ating typewriter, no? Iba-iba ang letters na meron dyan, iba-ibang mga keys ang meron dyan. Hindi naman pa pwedeng pare-parehas yung letters niya. So imagine niyo na yung typewriter. Sinong nakakita na ng typewriter? Siyempre, yung mga bago ngayon, hindi na nakakita ng typewriter. Iba na yung ginagamit nila. Sino yung mga nakagamit ng typewriter nung high school? Ayan, so, mga paggagawa ng mga term paper, no? Kailangan pabilisan. So, So, imagine niyo. Pero may message itong typewriter nito. Sabi niya dito ay, you are a key person. Tama ba yung spelling? Sabi ito, even though my typewriter is an old model, it works quite well except for one of the keys. It is true that there are 41 keys that function well enough, but just one key not working makes the difference. You would think that with all the other keys functioning properly, one key not working would hardly be noticed. But just one key out of whack seems to ruin the whole effort. Sometimes it seems to me that our church is something like my typewriter. Not all the key people are working properly. As one of them, you may say to yourself, well, I am only one person. I don't make or break the church. But it does make a big difference because a church, to be effective, needs the active participation of every person. So, the next time you feel your efforts are not needed very much and you think you are not important, remember my typewriter and say to yourself, I am a key person in the congregation and I am needed very much. My friends, beloved, don't be like a broken key. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a key person. Ayan. So, wag mong isipin na wala kang silbi. Ayan. So, bawat parts or ng body natin or ng typewriter natin or ng church natin ay mayroon siyang part sa ating local church. Walang bawat sa atin na magsasabi na, hindi, kahit di ako umattend sa Bible study, sa SG namin or sa church, hindi naman mahahalata eh. Isang beses lang naman. Hindi mo pwedeng sabihin. Malaki ang diferensya na pag hindi ka umaattend or hindi ka dumadalo sa lahat sa mga ganong gawain. Napapansin nyo, no? Lalo na si Ninong Freddy, alam niya. Kung sino ang wala. Kasi hinahanap niya talaga. So, ibig sabihin, may part. Meron talagang difference. No? Diba? Kaya, as much as possible, kung talagang available naman kayo, wag kayong magmi-miss sa mga activities natin. Especially sa mga Bible study or sa ating mga worship service, mga SG, ganyan. So, yun naman. Number 3, realize that all God's gifts are given by grace. So, lahat ng gifts pala are given by grace. So, siyempre, by grace niya, ibig sabihin, depende na sa nagbibigay yun. Kung gusto niya, binigyan ka ng maraming gifts, hindi magre-reklamo yung, bakit ako isa lang? Kasi by grace nga eh. So, yung giver, siya yung bahala mag-determine. Sabi nga, di ba? Sa verse 6, sabi na, we have different gifts according to the grace given to each us. Sa 1 Peter 4:10, sabi daw, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So, lahat ng gifts natin, we must realize that is given by grace. And number 4, realize that we are to use our gifts as faithful stewards. So, binigay pala yun, may purpose.
hindi lang siya binigay para display. Yung bang mga binibigay sa inyo, halimbawa may nagbigay siya ng regalo, anong ginagawa niyo ba doon? Tinatago. Ano? Ako as much as possible, si Sen, binibigyan niya ako ng mga gifts. Siyempre naman, binibigyan niya ako ng gifts, no? Talagang, gagamitin ko yun. Kasi di ba parang, nakaka-offend ba ang tawag? Parang hindi naman maganda sa tingin doon sa mga sa nagbigay na parang hindi man lang ginamit or hindi man nga lang pinansin yung gift mo, di ba? So, ganoon din sa gift ng ating Panginoon. Dapat ginagamit natin yan. May purpose para sa kanyang kaluwalhatian. Sa ESV, sabi doon sa verse 6, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. So, let us use them. Gamitin natin. Kung marami kang gifts, gamitin mo. So, since we have gifts sa Amplified Version that differ according to the grace given to us, each of us is to use them accordingly. Ayan. So, dapat ginagamit natin yung mga gift na yan. Pag mong itago, kasi kapag hindi mo nga ginamit, napupurol, nawawala. Kaya pag nag-drawing ako ng mukha ng tao, ano na lang, bilog, dot, at gano'n. Wala na. Wala nang shape, wala nang form. Kasi nga, hindi na ako, puro computer na lang yung ginagamit. So, mahirap, di ba? So, 1 Peter 4, 10 to 11, sabi ito, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ito yung purpose, to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. So that in all things God may be praised or God may be glorified doon sa gifts na mayroon natin kapag ginagamit pala natin yung mga gifts na yon. Diba? So kung ikaw ay alam mo na meron kang gift at hindi mo ginagamit, sa tingin mo ba ay nag-glorify mo ang Panginoon? Siyempre hindi, no? Parang sayang naman yung gift na binigay niya sa'yo. Diba? So ano ba yung purpose ng mga gifts? Una, the gifts are given for the common good, for the benefit of various individuals, as well as for the entire church and the completion of its mission. So, it is given for the benefit ng, hindi lang naman ng church, kumbaga individuals. Kasi maaaring yung nagbe-benefit dun sa gift na mayroon tayo ay individual person lang, hindi naman group, or yung, pwede rin yung small group, pwede rin buong Bible study or buong church. So, it is given for the common good, yung para mag-benefit nga yung marami. Pangalawa, gifts can be directed towards serving the church in order to maintain a functioning body. Ayan. Furthering love, service, unity, and knowledge, as well as admonition and building up the church. So, yung gift din is to build up the church. So, talagang binibigay ito para makapag-serve tayo through church. At mas marami pang maabot pa na kaluluwa through our gifts, through our yung mga service na binibigay natin o sa mga ministry na mayroon tayo. So, gifts can be directed outwardly in the sense of mission. This is true for the gift of tongues, the gift of evangelism, and others. Ayan din, para sa mga outreach mission. Maaring kasi yung gift natin, lahat tayo kasi we are called to, sa mga ibang bagay, no, like we are called to evangelize. Pero meron talagang gifted pagdating sa evangelism. We are called to be hospitable sa ating kapwa, pero meron din talaga na iba rin yung gift sa hospitality. Talagang talagang welcome na welcome. Meron naman yung parang ayaw din naman nila. Pero we are called to be hospitable. Depende rin sa gift, sa natin, no, manifestation or sa giftings na meron tayo. Number 4, with the gift comes a task and responsibility. Ito na nga yun. So, may responsibility, may task na binibigay sa atin. We must use our gifts for the benefit of others, and yet we will personally be blessed too. At pagdating ng accounting, we will sabihin sa atin, well done, my good and faithful servant. Hindi tayo magagaya. Alam natin sa parable of the talents, no, yung binigyan ng isang gift, hindi niya nga inutilize, hindi niya ginamit, tinago niya lang. So, ano ginawa? Kinuha pa sa kanya. So, ayaw man natin, hindi ko nga alam kung kinuha na ni Lord yung gift ko. Pero hindi pa, siguro yung creativity andon pa din. Kaya lang siguro yung skills ng drawing, iba na rin kasi yung technology ngayon. Kaya parang, yun na nangyari.
Pero at least, nabe-blessed din kasi dahil sa skills ko na yun, sa gift ko na yun, doon naman ang binigay ng Lord sa akin para doon ako magkaroon ng trabaho. So, kailangan ganun, gamitin talaga natin. Mahirap din kasi yung ano, no, yung alam mo dito ka magaling, pero iba yung ginagawa mo, no? Parang yung efficiency, mababa. Unlike doon sa, alam mo doon ka magaling, at doon yung trabaho mo. Mas maganda yung efficiency nun. And lastly, spiritual gifts are given so that God may be glorified. So, totoo naman. So, binigay ito para mag-glorify ang ating Panginoon. And ano naman yung mga list of spiritual gifts? So, there are 4 passages, kagaya ng sinabi ko kanina, na titingnan natin. So, una yung binasa natin sa Romans chapter 12, verses yung 6 to 8 naman, sabi dito, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. So dito ay makikita natin ay 7 spiritual gifts. So una nga yung prophecy, pangalawa ay yung service or yung ministry, pangatlo is yung teaching, pang-apat ay encouragement or exhortation, panglima ay giving, and then pang-anim ay leadership or yung leading, and then pang-pito ay yung showing mercy. So if it is to show mercy, do it cheerfully. Sa 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 10 ay mayroon ding another set of list. Sabi ito, to one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. So dito sa verses 8 to 10 ay marami din na nailista. At kung titingnan natin sa last few verses ng chapter 12 ay may another set of list din. Sabi dito ay, and God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all gifts of healing? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? So nakita natin na iba-iba talaga yung mga gifts. Hindi naman lahat pare-parehas ng gifts na meron. Or hindi naman lahat nasa kanya na. Meron sino dito yung lahat ng spiritual gift na nakita natin, meron ka. Ayun, so parang wala namang makakapagsabi siguro, no? And last passage, Ephesians chapter 4, verses 11 and 12, sabi ito, so Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. So nakita natin na iba-iba yung mga list doon sa bawat passage na naroon. At hindi rin pare-pareho na mayroon doon sa mga passage na yon. At tingnan natin sa table na ito yung pinaka-summary ng mga spiritual gifts. Sa Romans 12, 6 to 8, nakita natin diyan yung prophecy, ministry, teaching, exhortation, giving, leading, showing mercy. Sa 1 Corinthians 12, 8 to 10 naman ay nandun yung word of wisdom, word of knowledge, may faith, healing, miracles, meron ding prophecy, nakita natin sa Romans, meron prophecy, discerning of spirits, kinds of tongues, and then interpreting tongues. Sa verses 28 to 30 naman ay nandun na yung apostles, prophets, so 3 verses na yung may prophets, no? Teachers, miracles, healings, helping, governing, diverse tongues, interpreting tongues. And the 4:11 naman ay yung apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So ito yung parang, pero hindi naman, meron pa rin ibang list na, kumbaga may makikita ka, pero ito sa ano natin, ito yung nice kong i-share sa inyo, itong 4 na passage na ito. So tingnan natin yung sa Romans chapter 12. Konting description lang doon sa mga gifts, doon sa 7 spiritual gifts na nalista doon. Una yung sa prophecies. Sabi niya, this gift
gives a person the supernatural ability to communicate God's word in a spontaneous way. So yung mga Old Testament prophets, sila yung representative ng God dun para sa mga tao. Diba? Sa kanila, nagre-reveal ng Lord kung ano yung gusto niyang sabihin. Pangalawa naman ay gift of service, helping, and mercy. Nakita natin sa 1 Corinthians chapter 12 at saka sa Romans chapter 12, 7, and 8. Sabi, service is the gift to joyfully come alongside someone in their need and struggles to help them. Similarly, the gift of mercy is to have unusual degree of compassion for those who are mistreated, oppressed, or facing difficult circumstances. Meron talagang may gift of service, no? Or meron gift of helping and mercy. Meron talagang ganun eh. Yung iba talaga kung walang pakialam, ito na talagang sobrang, hindi naman pakialam meron, no? Pero talagang yun yung gift niya, makatumulong at mag-encourage or yung talaga din ng iba, service. Ganon din yung ang iba na yung kumbaga sa yun ang kanyang language or love language, yung service. And yun din yung pagtulong. Kasi marami namang klase ng service ang pwede nating i-offer. At saka yung mga tulong. And then yung mercy, yung as in, nandun ka lang mag-show ng mercy, okay din yon. Next is teaching. So mga teachers, teaching is the ability to not only understand and communicate biblical truth, but to do so in a way where people learn and grow in their faith. So, medyo yung gift na ito kasi kailangan talaga kaya mong mag-communicate at maituro yung biblical principle, yung biblical truth dun sa tinuturuan mo. Hindi sila malilito, baka ikaw pa yung turuan nila. So dapat hindi ganon. So kaya gift din talaga to yung teaching. Para sila ay mag-grow sa kanilang pananampalataya. Then is yung exhortation or yung encouragement. The word exhortation means to call to one side, to encourage, or to comfort. This definition gives you a word picture of someone putting their arm around you and bringing you to their side when you are struggling. They seem to be able to speak to you just the right words to strengthen and encourage you. Marami din talaga yan ganyan. Sino kilala natin na encourager sa Bible? Si Barnabas, alam na alam dapat niya ng group 1 sa Bible study kasi pinag-aaralan nila yan, si Barnabas. So talagang siya yung magaling mag-encourage. Diba? Yung tipong wala nang parang ayaw niya nang mag-ministry pero gusto pa dahil sa kanyang encouragement nagpatuloy yung tao na yon. So ganoon din sana tayo, no? Meron talagang tao na magaling mag-encourage. Hindi naman namimilit, no? Pero talagang mahusay lang siyang mag-encourage. Next is yung giving or yung generosity. Romans 12:8. So generosity is the gift of joyfully and consistently giving beyond what is comfortable of your money, time, and resources to meet the needs of others. So yung giving naman, hindi naman siya laging yung about sa resources or dun sa pera. Pwede rin yung time. Di ba? Yung time talagang minsan, yun lang pala yung kailangan ng nung tao na yun, ng pangangailangan. Kailangan niya ng may makakasama or may mapagsisharan, ganyan. And then 6 is yung leading or yung leadership. The word lead refers to one placed in front to lead another or one who is protector or guardian. The gift of leading is one that is greatly needed by any pastor or church leaders. Leaders are gifted to oversee, exhort, and give direction so that all the different people with diversity of gifts can come together and work toward a common goal. Meron talagang may gift ng leadership. Meron talagang gusto nila followers. Meron ba talaga sa group, di ba? Pero talagang nangunguna, no? Nung nag-aaral ba kayo, sino mga mahilig sa mga organizations na mag-lead, ganyan? Di ba? Meron kasing gift sila ng leadership. So hopefully, nagagamit din natin yan dito sa church. Pero hindi naman lahat leaders. Kasi kung lahat leaders, wala na magtatrabaho. Wala nang gagawa, di ba? So, iba-iba rin talaga yung gift. So, ang tanong na, ito na pala yung mga natin, ito na yung mga spiritual gift na nakita natin na pwede nating magamit. Paano ko naman ma-discover or paano ko ma-identify na ito pala yung aking gift? Di ba? Kasi minsan hindi mo alam na yun na pala yung gift mo pero hindi mo ginagamit kasi hindi mo pala discover.
or wala pa nag-a-affirm nun sa'yo? Una, a spiritual gift bestows an unusual effectiveness in responsibility given to all believers. Meron kang unusual effectiveness doon sa gift na yon. Halimbawa nga doon sa evangelism, no? Lahat nga tayo tinawag na mag-evangelize, pero parang, bakit pag ako nag-share? Parang ayaw, parang hindi na siya babalik. Pero meron naman talagang napakagaling. Or sa service, di ba, merong sa pagtulong, yung talagang napakahusay niya kasi effective siya doon. So doon pala kung saan mo nakita na effective ka, one way yon to discover yung spiritual gifts mo. Pangalawa, we discover our spiritual gifts as we actively pursue those responsibilities. As we actively, habang ginagawa mo yung mga task na yon or mga responsibilities na yon, ibig sabihin nun, ay yun pala yung, yung gift mo. Nalalaman mo na, doon pala yun ako effective. Doon pala ako, dahil sa ginagawa ko ito, marami ang nabibless, nagiging maayos ang gawain. Ibig sabihin, ito yung gift ko. Yung sa mga technical people natin, siguro kahit turuan ako ni Brother Alan na hindi ko kayang timplahin yung mga ginagawa nila. Baka sabog yung sound natin. Kasi hindi yun yung ginagawa ko. So, ganun din as we go along, kung saan yung mga responsibilities or tasks na mayroon kayo, yun, at effective kayo doon, yun yung maaaring spiritual gift nyo. Pangatlo naman, a spiritual gift usually reveals itself in the confluence of what we are passionate about, what we are good at, and the testimony of others. So tingnan natin tong circle na to para makita natin yung spiritual gifts. Yung bagay yung gitna, ito yung spiritual gifts. So ano-ano yung mga factors? Una yung ability. Ito yung doon kayo magaling. Yun yung skills mo. Yun yung unang factor, yung ability. So lahat nga tayo merong kakayanan. Meron kang kaya mo na hindi kaya ng iba. So, dun, kung saan ka sa tingin mo na magaling, sa pagluluto, ganyan, yun yung natural ability mo. So, yun yung isang way ng pag-discover. Pangalawa naman is yung affinity. Ito naman kung saan ka passionate. Di ba yung meron tayo na passionate tayo mismo dun sa pag-share, sa evangelism, or sa worship, ganyan. So, depende rin kung saan ka passionate. O nandun yung zeal mo. So, yun yung pangalawa. And pangatlo, yung affirmation. Ito naman yung testimony ng tao na nakita sa'yo. Di ba si Cynthia Carrion, kilala niyo ba yun? Kilala ni Sen yun. Kasi siya yung nakakita ka-discover kay Carlos Yulo. 2020 Olympics pa lang, parang na kami ni Carlos Yulo. Binaabangan namin siya. Ibig sabihin, nakita nung ng Gymnastics of the Philippines na yon, kay Carlos, yung potential, na sabi niya, ito pag siguro mananalo ito ng gold, and ito nga, the rest is history. And nakamit na ni Carlos Yulo. At nagkatotoo yung nakita niyang potential doon sa batang Carlos Yulo. At ganoon din siguro sa atin. Maaring yung iba ay may nakikita sa inyo at nasabi, pag narinig ka na kumanta, hindi ka pwede sa amplifier. Hindi naman. So, dapat maging realistic din naman tayo, no? Kasi marang narinig mo lang, sama mo na, hindi naman pala talaga effective. Wag naman yung pipilitin. Okay? So, maging realistic din sa pag-affirm natin or pag-testify doon sa mga ginagawa ng mga tao. Halimbawa, talagang masipag siya or magaling siya magluto, natin i-affirm. Pwede ka sa Ministry of Health, ganyan, or sa cook natin. Di ba? Parang malaki yung katawan niya, pwede siyang magbuhat-buhat. Ganyan. Depende, di ba? So, dapat maging realistic din tayo sa pag-affirm natin. Baka biglang mapahiya lang din naman. Kasi, di ba, magsasuffer both yung tao na yun at pati yung congregation. Bawa, sinabi natin, magaling kang magturo, pwede kang magturo. Tapos, di naman pala ganun ka-effective. Sino nagsasuffer, di ba? Or halimbawa, yung sa worship leading, parang hindi naman pala niya kaya, wala naman pala siya sa tono. Di ba? Tenor pala siya, kagaya ko, tenorture, di ba? yung, mahirap, di ba? So, ibig sabihin, maging tayo sa pag-affirm natin or pag-testify natin. So, kasi mas, magiging effective yung ministry. Okay? So, kailangan ng ability, affinity, and affirmation. And number 4, spiritual giftings arise out of the unique ways God has written our life stories. Yung sa buhay din natin, kung bawa si Paul, di ba, nung time na
sa minitsya ng Panginoon, gagamitin kita bilang apostle, di ba? So, to the Gentiles. So, yung life stories natin is one way also yan sa pag-discover natin ng ating ministry. And of course, the Spirit of God works in our secular vocations. Kung ano yung calling mo. Yung vocations kasi is calling. Parang, dito ako sa trabaho. Pwede kasi yung ginagawa mo sa trabaho mo, pwedeng maging giftings din yun eh. Kasi magaling ka doon. Halimbawa sa mga HR, ano bang ginagawa ng mga HR? Administration. So, di ba gifting din yung administration? Di ko lang naisama. Wala kasi sa Romans, pero sa ibang gift of administration, meron din. So, yung pwede pala nating maging rin siya, way para ma-discover kung saan tayo pwedeng maging effective. So dahil yun yung mga ways, meron namang ways para ma-misuse natin yung mga God-given gifts natin. Are we misusing it kung meron ka ng gifts? Una, by withholding it from others. Yung alam mo needed, nakita mo yung mga pangangailangan, parang wala ka man lang pakialam or hindi mo talaga i-offer yung gifts mo or yung talents mo para doon sa iba. Or ikaw na, halimbawa na may nangangailangan sa kapatiran, ganyan, ikaw doon na mayroong capacity, parang hindi ka pa rin natitinag para tumulong. So, it is withholding yung gift na yon, yung gift of generosity or kung ano man. Or yun nga, yung mga talents na mayroon kayo, hindi nyo ginagamit para sa kanyang kaharian. So, it is one way of misusing yung gift na mayroon kayo. Pangalawa ay using it for your glory. 'Di ba? Yung kanta nga natin, use it for your glory. Hindi yung ikaw yung mag-glorify, hindi mo kagaya nung glory to me, praise to me. 'Di ba? Hindi ganoon. Kaya natin ginagawa yun ay para mag-glorify ang ating Panginoon. Pero kung ginagawa mo yung ministry para mapansin ka, para, mapag-usapan. Or para yun nga na, parang may feeling sa mo na, talagang needed ako dito. Kung wala ako, walang blending. Parang gano'n. So, parang sarili mo yung napiplease, hindi si Lord. So, it is misusing God's gift. And then, refusing to improve in them. Yung hindi ka nagpa-practice, hindi ka nagtitrain. Kung baga alam mo naman yung gift mo na yon, parang bahala ka na, attend ka lang na basta kaya na, bahala na diyan, ganyan na. Kaya parang hindi na de-develop yung gift. Yun yung nangyari siguro sa akin, no? Nag-iba na rin nga kasi. Kaya yung gift ko siguro pagdating sa freehand drawing, medyo hindi nawala. Si Sen, nakita ko talaga everyday sa Bible journaling niya, yung nag-i-improve talaga. Kasi lagi niyang ginagamit. Nag-journaling siya. Ang ganda na kung titingnan, makikita niyo from yung nag-start siya ilang years ago to ngayon, malaki yung improvement. So, ganun din sa atin. Kapag hindi natin ginagamit yung ating mga, or hindi tayo nagtitrain, hindi natin dinidevelop, it is one way of misusing God's gift. And the dangers of misusing God's gifts are, una, placing a higher value on the gifts of Spirit than the fruit of the Spirit. Parang mas binavalue mo yung gift na yun, yung mga spiritual gifts na yun, kaysa doon sa fruit of the Spirit. Parang, hindi, okay lang, ito naman yung gift ko, pero yung wala ka ng joy, wala kang love, parang, yun, may danger doon. So, dapat, hindi natin piniplace na mas mataas yung value ng spiritual gifts na mayroon tayo. Pangalawa is thinking that not having a gift is an excuse to avoid what God has called all believers to do. So parang iniisip ko na kasi wala naman akong gift. So sila na lang. Hindi ako para mag-serve sa church or kung saan man or kanino man. Kasi iniisip mo, wala kang gift. Lahat nga meron tayo. Hindi pwedeng wala. 'Di ba? Lahat tayo meron. Kayo mamaya dapat isipin niyo pagtulog niyo, ano nga ba yung gift ko? Ano ba yung meron ako? Ano ba yung saan ba ako maging effective? Ano ba yung maitutulong ko sa Acts Church? And number 3, judging yourself according to others' gifts and judging others according to your gifts. Kino-compare mo. Parang mas magaling ako sa kanya. Dapat ako yung nandoon eh. Hindi dapat natin ginagawa yon. Kasi nga, iba-iba ang manifestation. Iba-iba yung gift na binigay ng ating Panginoon sa atin.
hindi pwedeng hindi pwedeng parehas kayo lahat sa mga set ng gifts. At wag mong i-judge ang iba based doon sa gift na meron ka at yung sarili mo din. Parang isa yun sa danger yung, Lord, bakit siya binigyan mo ng maganda boss? Ako kasi minsan parang dati naisip ko, sana naging magaling din yung bosses ko para worshiping pastor. parang mas madali siguro yung mga Kaya lang, mali kasi yun. Kasi hindi yun yung gift na binigay sa akin ng Panginoon. So may mas ibang bagay na mas effective ako. Kasi kung ako yung mag-worship lead dito, baka umuwi na yung congregation. 'Di ba? So hindi ganon. So in application, tandaan natin yung gifts. Una, glorify God with your gifts. So dapat si Lord lang ang nag-glorify doon sa ating mga gifts. Hindi kayo. Okay? So si Lord lang ang naluluwalhati. Next is identify. So kaya nga yung how to discover, yun yung papaano natin i-identify yung mga gift nyo. And maraming ways. Pwedeng tanungin nyo yung SG leaders nyo or yung mga kasama nyo or yung mga friends nyo lagi yung kasama. Tanong saan ba ako effective? Saan ba ako magaling? Or saan ba ako marunong? Ano ba yung pwede kong maitulong? Yun yung mga one ways na pwede nating may identify yung mga giftings natin. Meron ding mga test para ma-identify mo yung mga gifts mo. Secular nga lang yung iba kasi sa mga talents. Pero sa spiritual gifts, pwede din yung mga pastor ang nakakakita or nakaka-discern. So kailangan lang din natin ng discernment. And once you identify yung gifts na mayroon kayo, you should faithfully use it. Faithfully na gamitin natin para nga mag-glorify ang ating Panginoon. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Parang ganon. Of course, I believe merong scheduling sa Amplify or sa Ignite, may mga scheduling. So they are faithfully doing it, yung schedule na mayroon sa mga Actors. Sa lahat ng ministry na mayroon dito sa atin, sa Actors, may scheduling naman. And we are faithfully using our gifts. So sa mga wala pa or mga nag-iisip pa, saan kaya ako pwedeng mag-minister? Yan, paalala sa atin na gamitin natin to faithfully. Then take advantage of learning. Ayan, opportunities. Mag-training tayo, train, mag-aral, para mas lalo tayong mag-improve doon sa ating mga gifts. So, importante yun. Huwag natin kakalimutan yun. At huwag mong isipin na, ay, magaling na ako. Di, ikaw na yung magaling. Diba? So, kailangan lagi tayong nagtitrain, nag-aaral. And lastly, serve with strength from God. So, we must serve sa pamamagitan din ng kalakasan na nagmumula. Hindi mo isipin na, ay, nagawa ko yun kasi malakas nga ako, kasi magaling nga ako. Sa Lord nang gagaling yung kalakasan. And we must seek opportunities to serve others. Maraming opportunities, maraming vacancy sa ating church dahil naniniwala ako na Acts Church got talent. Marami tayong mga talented members dito. Maraming ministries. Ayan. Gamitin natin yan sa ating papalapit na anniversary. Wow, anniversary. Magwa 1-year anniversary na ang church and maraming mga potentials. And hopefully, looking forward, magamit natin yung mga giftings na or mga talents na mayroon kayo. Pwede naman kayong mag-approach, mag-special number dito, or hindi naman tuwing anniversary lang. Or hindi lang yon sa Ministry of Help. Yan, kung meron kang desire na tumulong. Yung iba kasi minsan ayaw naman nila nang nakikita sila sa harap. Yung iba gusto nila sa ayaw nila mga frontliners. Gusto nila sa behind the scene lang. Pwede yun. So maraming opportunities sa ating iglesia. And we hope na gamitin natin yung 'di ba, ilang weeks natin na nakapost sa ating bulletin yung mga pangangailangan ng mga ministries. Hopefully, tumugon tayo doon dahil by that, we can glorify God with our life. So let us pray. At ito po yung ating guide questions para sa mga. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa inyong paalala,
sa bawat isa po sa amin, kung paano po kami ay maging faithful na steward ng iyong mga kaloob sa mga talento, mga gifts na binigay mo po sa amin, Lord. At patawarin mo nga po kami, Panginoon, kung may mga times na nami-misuse namin ito or hindi namin nagagamit, Panginoon God, at we are refusing to improve at patuloy, Lord, na hindi namin nagagamit para sa iyong kaharian ang mga talento na ito, O God. At dalangin po namin na ma-discover po namin, ma-identify po namin yung mga giftings na mayroon kami at patuloy na magamit lamang ito para sa iyong kapurihan lamang, O God. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.